Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. So pag-usapan natin ngayon, ito hong si Gibo Teodoro versus ah, dalawang two four-star generals po ng PLA ng China. Naalala ko dati kasi, hindi ba si PBBM may dinaluhan din ganitong forum? I believe that was in Hong Kong. So isang general lang yon ang nabara niya doon. Ngayon, naku po, mas malupit mambara etong si Gibo Teodoro. No? At wala na, hindi na nakapag-follow up etong mga to. Inyo ha. The U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Alam niyo yung proxy war na yan, parang mga tanga yung mga nagpipilit ng dito sa Pilipinas, magkakaroon din ng ganyan ng giyera, di ba? Katulad ng nangyari sa Ukraine, mga ganon. Hindi naman, wala namang may gusto nun eh. Maging ang China, takot din dun eh. Di ba? Sino bang may gustong mamatayan at magkaroon ng pagkakataon na mawasak ang iyong bansa at mawalan ka? O lalo ang China, napakaliit, wala silang battlefield. O, dito daw sa Pilipinas ang magiging battlefield. Di ba? Malabo naman yun. Bakit? Siyempre, yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, dito po posisyon. So battlefield po nito, South China Sea. At saka, bukod sa South China Sea, yung portion na malapit sa dagat na bahagi ng China, diyan ang mga magkakabakbakan talaga. Diba? Hindi ito sa Pilipinas, ang may experience lang natin dito, yung pagdagsa ng mga puwersa ng ibang bansa, ng mga dayuhan, nakaalyado laban diyan sa kanila. Pero yung para ipanakot na katulad ng ginagawa ng iba ng mga DDS, lalo rin ni Digong, proxy war nila, na eto, tingnan nyo paano barahin to. First is a very brief comment. Actually, I really appreciate the viewpoint made by Deputy Prime Minister from Thailand. He said we should push forward cooperation and unity, not the division. So it is inappropriate for the minister from Lithuania to attach a label on China, and it's clear a rhetoric for division here in Asia. And my question is for the Philippine Secretary of Defense. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? And yesterday, Malaysian Prime Minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with China. So will the Philippines follow his advice and change its current approach to the South China Sea issue? Or does the Philippines intend to act as a proxy for external powers, continue to serve as a shadow in the shadow play, as described by Singapore former Defense Minister An Yong-hun at this year's Munich Security Conference? Thank you. The other question would be the ASEAN solution to the South China Sea. I think I won't go that far, but what I can say is that ASEAN should not allow other parties to define what ASEAN centrality means, and not to use ASEAN's perceived action or inaction
as a wedge to drive divisions amongst us. And we also had a consensus that we are evolving common positions. And the mere fact that we have members in ASEAN with overlapping claims, but we deal with each other in a cooperative and peaceful manner shows one thing. Because of our behavior, we trust each other not to take unfair advantage of the situation. And this is the spirit that must continue in ASEAN. Gulang Now, kasi to ng our China eh. Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Trinay nyo pang ibuli ha. First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. Wala naman nagkukondena sa Pilipinas eh. 'Di ba? Walang nagkukondena sa atin sa ginagawa natin na pinalalakas natin yung depensa natin. We engage together with same-minded, 'di ba? Nation. 'Di ba? Walang kumukondena sa Pilipinas, maging sa Southeast Asian neighbors natin. Ang sinasabi kasi nitong mga inchik na to, mga Chinese ay bakit naman yung Malaysia meron naman din kaming conflict pero na-manage naman namin. Takot lang ng Malaysia na hindi makipag-usap sa inyo kasi binuhusan ninyo ng proyekto ng investments ang Malaysia. At saka pagdating doon sa sa dami ng tao, 'di ba halos ang dami ng mga Chinese diyan sa Malaysia eh. Malaki na yung investment din ng China diyan sa Malaysia. Natural. 'Di ba yung impluwensya nila ganun nakalakas pero pumapalag pa rin sa kanila 'yan. Yang Malaysia. Dito sa Pilipinas naman kaiba. Kasi matindi rito ang ginagawang pamimeste ng mga Chinese diyan sa West Philippine Sea. Ay sa Malaysia kapiranggot lang naman yun eh. Ganun lang naman yung konti lang yung affected sa kanila na bahagi ng iised nila. 'Di ba? Pati yung ditong nakuha nilang porsyon mula diyan sa Sabah. O hindi katulad ng Pilipinas, sus Mariosep, ang matitira lang po talaga sa atin nasa 33 diyan sa parte ng Zambales nasa 33 nautical miles lang ang matitira sa atin. Hindi natin ma-enjoy yung 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Dahil kiniklaim ng China, yung 10-dash line nila ay boundary line nila yon. At pag boundary ang pinag-uusapan, hindi po iised. Ibig sabihin, meron silang karapatan ipatupad ang mga batas nila. Kaya nga nag-legislate sila noon, di ba? They can shoot, they can kill, palubugin yung mga barko ng Pilipinas o kahit anong bansa na nandoon sa South China Sea at their will. Kaya lang dito, hindi sila obra kay Gibo. Sabi nga ni Daldit Pasamonte, sabi ni Gibo, peki daw yung mga yan. Pinadala lang doon ng Peking. Peke, tapos Peking. Okay. Para manggulo at baliktarin tayo sa ASEAN. Malas nila, di sila pinaniwalaan. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother in time of need, in support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to support it. On the dialogue
with China. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures Pambubudol erected na there, ginawa nila nun. and China said that these were temporary havens. Naalala ko to. 1994, na-discover ito ng mga Filipinong mangingisda. Nireport ito sa gobyerno. Pinuntahan ito pati ng media. Nakita po yung binabanggit niya ng mga bamboo. May bahay-bahay po doon na yari sa kawayan. At yung hagdan, paekes. Hindi ko alam kung paano kang makakaakyat doon. Doon talaga nakatayo. Nung nasitayan, ang sabi ng mga Chinese authorities, it's a fisherman's shelter only. Pagka panahon ng mga bagyo, meron silang masisilungan. 1995, when it was reported, at a very short period of time, may 3 poste ng matataba pa sa poste ng MRT na napakalalaki. Tapos meron ng flat na nandun sa may ibabaw, tsaka yung mga hexagon nila. Oh. Tapos nagkaroon ng barilan doon, nanlaban po sila. 1 oras at kalahati nakipagbarilan sa mga Pilipino. Kaya lang po, ewan ko kung anong bala ang gamit nilang pare-pareho, wala man lang tinamaan. No. Yun yung tapos kalaunan itong panahon ni Pinoy, I believe it was 2014, 2015, dinevelop na nila yan, Mischief Reef, na ginawa nilang military or naval base nila. Ginawa nilang artificial island. Fourth, Ang purpose po nitong Mischief Reef na yan, malaking kapilayan sa atin yan. Ang purpose po niyan sa atin sa West Philippine Sea, yan ang pinakamata natin. Kasi nasa nasa may pagitan yan ng Pag-asa Island at saka nito pong Ayungin Shoal. Yung merong BRP Sierra Madre. So ito yung BRP Sierra Madre, yung Ayungin, nandito siya. Tapos andito yung teritoryo natin. Hindi po iised ang Pag-asa, territory po yun. Okay, lagpas po ng 80 miles mahigit yun 80 nautical miles mahigit sa iised natin. fisher folk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China. Correct. The idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. That deficit of trust, which I think any rational person or any
person that is not ideologically biased with freedom of thought and freedom of speech will agree with me. And lastly, Sermon ng external inaabot eh, no? policy sometimes is a mirror of internal conditions, and vice versa. I, for one, cannot trust a country which imposes, represses its own people. Mukhang alam agad niya ano ni Gibo na yung mga yan, yung mga peke na pinadala doon. Kasi nga kakaiba eh. 'Di ba? Pareho sila ng rango, pareho silang Four-Star General. Tapos consider yung mga itsura nila ang babata. Ayun, sabi ni TRL, kahit Vladivostok ng Russia inaangkin ng China. Correct. Nagkaroon na sila ng settlement before dyan sa Vladivostok. Yung sa gitna ng ilog, hati sila. Actually, hindi hati eh. Medyo may lamang yata yung China doon. Kaya lang ho, itong huli, gumawa sila ng mapa, yung 10-dash line. Nalala nyo, nagalit din ng India. Tapos ang Taiwan isinama na nila. Oh. Tapos yung mga ibang features doon sa may parte ng Malaysia, sinagad-sagad na nila pati sa Pilipinas. Yun eh. Then yung Russia nagalit dyan. Kasi bakit? Sabi nila, wala naman yan, ano lang yan, that is for future reference. Future reference ng pang-aangkin na gagawin nila. Now, ito po yun, yung mischief reef na binabanggit. Galing ni Gibo Mambara, no? Pasimple lang, pero rock. Ito si mischief reef. Wait up. Yan, si mischief reef. Okay, so ito si mischief reef. Andito naman po si Ayungin Shoal. Dito. Ayan, si Second Thomas, si Ayungin Shoal. To, andito yung BRP Sierra Madre. Ito si BRP Sierra Madre. Ayan. Okay. So yan siya. Ito si Mischief Reef. Ito ang Palawan. Nasaan po si Spratly Island. No? Puntahan muna natin itong si Mischief Reef. Ito na itsura niya. Ayan pabilog. Ito, dinidevelop pa nila tong portion na to eh. Ang inuna na yan, nagtatambak ng buhangin. Ang inuna po nila dito ay ito. Yan. Alam ko, yari na to eh. Yan may runway sila. Maganda na to. Kompleto na to. Nagawa na nila to eh. Diba? So ito yung mga unang-unang kailangang pagdaanan ng mga makakalaban nila kapag nagkagera. Kasi hindi po ma-afford ng China na yung mga kalaban nila na manggagaling ng Pacific Ocean, dito dadaan, ay makakaabot po rito. So kung sino makakakontrol kasi ng South China Sea will have an 80 to 85% advantage. At malaking problema na mawala agad sa kanila ang Hainan. Yan. So may pag nakuha ng kalaban nila ang Hainan, given na ang Taiwan sa kalaban nila yan, diba? So mapapaikutan na ito. Meron pang territory rito ang etong Pratas Island sa Taiwan ito. Ito po ay literal na isla. Ito. Kaya entitled ito ng 200 nautical miles exclusive economic zone. May airport yan. Military din yan. Pero ang paboritong harasin ng mga Chinese, ito mismong Taiwan. Pero pag-aari ng Taiwan yan. Kaya yan ang ka-overlapping natin dito sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Lumiliit tayo rito ng konti. Sa overlapping. Now, balikan natin. Si Mischief Reef na inagaw sa atin ng 2014, andito naman po si Spratly Island.
Tito Island, Tito Reef. Dito siya. Ito ang Pag-asa Municipality. Yan. Na pa-repair ito nung panahon, nagsimula ang repair nito nung panahon ni Duterte. Yan o. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ito. Ito, maganda na to, naayos ito. Hindi updated tong picture na to ng Google Map. Yan lang po yung sa atin. Napakaliit. Diba? Dapat nga palakihin pa yan Tsaka to, runway. Diba? Dapat yung mga lupang kinukuha sa parte ng Zambales o ng Cagayan, dapat dito dinadala. Diba? Yan po ay labas na po ng 200 nautical mile exclusive economic zone natin. Hanggang dito lang yon. Mula rito sa Palawan. Kaya ito pong Pag-asa Island, yan po ay teritoryo natin. Kaya lang, hindi po siya maituturing na isla, kaya po isa lang siyang bato. Entitled lang siya ng 12 nautical miles EEZ. Galing ng Pilipinas, ano? Meron tayong overseas territory. Okay? So yan. Grabe kagahaman ng China. Diba? Etong Vietnam, dito sila nag-aaway sa Paracel Island. Meron ditong itinayo na rig, yung pangkuha ng langis sa dagat. Tinikover ng China. Galing sa Vietnam yun. Ito ding ito rin pong Scarborough Shoal. Yan. Ito naman ay pasok po sa ating, nasa labas ito ng territorial water natin. Pero ang claim natin dito since 1900, sa bisa ng Washington Treaty with the US, ay naisama na ito bilang follow-up po sa sa Treaty of Paris, na kung saan nabili ng Pilipinas yung nasa territorial line natin. Hindi kasama to. Kaya lang, ang binabanggit doon dapat, lahat ng may interest tayo. So, nasama po ito. Yan ang sinasabi ng China. Bakit ninyo inaangkin yung Scarborough? Amin naman yan, di ba inyo yan? Labas nga ng teritoryo nyo yan under ng Treaty of Paris noong 1899, if I'm not mistaken. Pero nagkaroon ng update yan noong 1900. Diba? Alright, iwan muna natin to.